Check tayo ng mail ngayon. Baka dumating na yung aking pinakihintay. Uy, eto na nga yata. Yes, eto na yung aking special plate. And then madaming ano pa ba ito? Iba. Anyway, check natin. Ito na nga yun. So natin ating special plate. Yan. Ganda. Marcelo. Ayos. Nice. Dito kami ni Mrs. sa Bel Air. Bili lang kami ng coffee maker ulit. Kasi wala na kaming coffee maker. Hindi pala coffee maker, coffee creamer. Kasi meron pa ba silang ganyan? Ano? Chocolate. A2? Yan, coffee creamer, coffee mate. Tsaka gatas. Tsaka itlog. Itlog. Ano ba itlog? Ayun doon, sa dulo. Maganda tong supermarket na to. Malinis. Tsaka malaki din. Mura din ng bilihin. At dito, may itlog. Sa Costco, out of stock ang itlog eh. 12. Kano ka? Ang mahal na itlog $11. Nasaan eh? Ano? Ito. Yan, yung $9 lang. Magkano ba ito? Large. Sabi kasi limit 1. Talagang nagkakaubusan na itlog ngayon kahit dito. Ha? New laid? Lagi din. Ito mga Isang tray, isang dosena, $17.49. Sale pa yan Okay. Mahal. Kuha ka rin ang juice. Buti napag-basket. Itong Bel Air ay I think 5 minutes lang mula sa bahay. Pera natin. Ayun, pauwi na kami. Ito lang ang bili namin. Hindi namin nag-plastic. Uwi na kami. Good morning. Naglalakad kami ni Mrs. dito sa Folsom Ranch. Nantay. Day lang. Ayun. And gusto ko lang i-share yung mga kakaibang halaman na nakikita namin dito. Kagaya ng isang ito. Ayan kakaiba siya. Actually, first time ko rin nakakita ng ganitong klase ng halaman. Hindi ko lang kung ito ay wild o sadyang itinanim dito. Yan. Ito may nito. Bulaklak na yata ang tawag dito.
Ito yung pag walang bulaklak. Tapos meron ding ganitong puno. Wala siyang mga dahon pero meron siyang yung mga ganan. Para siyang rambutan o lychee yata. Pero hindi nakakain. Dito nga pala kami sa Folsom Ranch. Katabi na ito ng Russell Ranch. Dito kami sa White Rock Community. Ito ay part pa rin ng Russell Ranch. And then yung katabi nito, doon sa kabila, Folsom Ranch. Magaganda rin ang bahay dito. Ito, ganda rin ang bahay niya. 3-car garage. Ito pa. Isang klase ng halaman. Kulay niya, purple. Para siyang lavender. Pero hindi naman. Ayun, ito sa for sale. House and lot. Ito yan. For sale. Sa may white rock. Siguro, 3-car garage to. Malaki yung bahay. Yan o. Ito yung nagkukulay pink yung yung flowers sa spring. Parang ganun. Parang yun, itong mga ganitong puno. Pagka full bloom sila, kulay pink yung mga flowers. Maganda yung tingnan pagka marami oh. Pero sa video kasi medyo dark. Kasi kulimlim dito. Uulan yata mamaya 1 PM. Ano? I wonder kung anong puno yan. Ano? Baka may name tag. Yan, ganda siya eh. Pero wala ko cherry to eh. Yan, cherry yan eh. Sure, hindi. Okay. Ito, maraming flowers. Yan, ganito. Sabi, nakita ng misis. Mas maganda pag full bloom siya talaga. Yan, ganan. Kulay pink yung kanyang mga flowers. Dito na kami sa may Russell Ranch. Yan. Ang ganda rin ng kanilang landscaping dito. Siyempre, hindi rin namin alam kung anong tawag sa mga halaman na yan. Pero ang alam ko yan ay pag bumalik ka ng bahay dito kasama na yung landscaping. Ikaw na lang mag-maintain. Or kung gusto mo naman, kumuha ka ng magla-landscape. Pero mahal yun. Oh, ang laki ng succulent nila. Aloe vera pa yan. Yan. Ibang halaman. Ibang halaman. Ayan. Ayun, mabalik tayo sa landscaping. So, yun. Depende sa laki ng front yard mo or yung i-maintain. Merong pag maliit lang, parang $20, ganon, $30 every other week. Pero yun nga, depende yun sa ganda ng bulaklak. Oh. Cute. Ano kayang tawag sa flowers? Yellow flowers. Yun, depende yun sa gaano kalaki yung iyong ipapa-landscape or hindi, maintenance. Yan. Pero kung ikaw yung masipag, di ikaw nang gumawa. Yung iba naman kasi dito, parang free maintenance. Kasi kagaya niyan, hindi mo na kailangan dyan ng mag-maintain. Kasi kaya mo na yung i-trim or diligan. Tsaka dito kasi may mga sprinkler, water sprinkler. Kaya yun naman naka-schedule yun every other day, mag-automatic siya ng bukas. Kaya maintenance free na. Yan. Magaganda rin ang bahay dito. Malalaki din. Ito, ganda ng flowers niya. Oh. Ganda ng flowers ni na Ateng.
Dad, Ba't ganyan. ibang kulay oh? Ganda oh. Ano? Ang tawag dyan ay flowers. Hindi ko alam ang ano eh. Yung mga bahayan dito more on ano, mga 3-car garage. Oo, ano. Hindi ko napansin ito. Yung ganito lang napansin ko. Ayun. Sarap maglakad pagkasama mo ang iyong one and only. Yan. oh. Holding hands pa. Holding hands while walking. Ha? Ayan oh, ang ganda ng view. Oh. No, kami nasa top of the hill. Oh. Ayan. So shortcut kami. Bubulong pababa. Dito kami sa shortcut pababa. Bawal dumaan dito eh. Pero syempre, Pasaway. pasaway. Kasi kung ikot pa kami, doon ikot kami doon. Layo pa pagpunta doon. Eh dito, pagbaba namin doon, kalawa kami, ngayon bahay na namin. Yeah. Kaya dahan-dahan lang kasi palusong. Yeah. Yan. Yeah. Ganda si Mrs. Yan. Ang ganda ng weather. Malamig lang pero masarap maglakad. Malapit na sa bahay. Ay, sa kanan. Ano? Kakanan tayo. Kakanan tayo. Dito nga pala sa may likod namin, may gravel sand yan. Tagal na yun dyan. Kung gusto yung kumuha ng panambak, libre yata yan. Wag. Bahala na kayo kung kayo masasita o hindi. Yan o. Dahil kaliwa, kanan. Kanan mo. Kanan dito. Yan o, ito. Dati meron ditong cart, no? Nung wala yung cart. Kasi ka pinukuha. Yan o. Pambato sa pamaltik o. Sari-sari pa kasi. Ito nga pala ito. May release dito. Yan. Minsan sabi ko kay Mrs. gagawa ako ng alam mo yun sa Pilipinas yung ginagawa nilang mode of transportation tong release. Gagawa ka ng parang kariton. Nakasakay na ako doon dati eh. Nung nagtrabaho ako sa may Bikutan, sa may Parañaque, sa Johnson & Johnson, every morning sumasakay ako sa Bikutan. Ang tawag doon ata padjak. Hindi ako nagkakamali, padjak. Nasa release yun ng Bikutan. Kasi kung mag-jeep ako, parang abutin ako ng 1 oras sa traffic. Pero pagka doon ako sasakay sa yung ginawa nila na parang karetela yata yun eh. Parang 15 minutes lang mula doon sa aking apartment at doon sa aking work. Nandun ako sa office. Yun nga lang, ang hindi maganda yung amoy. Lalo na pagka may kasalubong tren. Pag may tren na dadaan, alam ko PNR yun eh. Kailangan mong bumaba doon sa karetela. Tutulungan mo yung driver kasi medyo mabigat yung karetela. Iaalis mo sa release. And then pagdaan ng tren, liparan yung mga langaw. Lahat, sobrang dami nung langaw doon sa kasi squatter area yun eh. And then, paglipas ng tren, saka mo ulit ibabalik yung karetela. Tapos, uupo na rin kayo. Tapos, yung isang parang driver, siya yung magtutulak nung parang pinaka-karetela, yung cart. Yun, those were the days. Alam ko, ano yun eh. First job ko yun sa may Parañaque. 2000
2001? Yeah, 2001. Yun. Naalala ko lang kasi every time nakakita ko ng release ng train dito, naalala ko yung experience ko sa may Parañaque dati, sa may Bicutan area. Sasakay ka doon. Pero dito kasi walang ganun, tahimik na tahimik. Yun, wala rin masyadong dumadaan na tren. And then ayun lang, parang mas masaya pa rin sa atin compared dito. Kasi dito, as in talagang tahimik na tahimik. Eh doon sa atin, maraming tindahan, maraming bata. Yun nga lang, syempre, hindi rin siya maintain, madumi. Pero kung tatanungin niyo kung anong mas masaya, parang mas masaya yung ganun. Maraming tao, ano. Yan, no. Ito yung Riles. Walang katao-tao. Hindi siya kasing alive sa atin sa may Pilipinas LRT. Pero dito lang ito sa area namin. Ito sa ibang train station naman. Syempre iba pa rin. Kasi ito medyo bukid na itong sa amin eh. Pero pagka merong area din na may ganan, syempre maganda rin, alive. Marami siyang stations. Kasi alam ko to parang pang-commerce to, pagka yung mga industrial. Pero meron pa rin namang train stations dito na maganda. At saka yung nagagamit pa rin for transportation. Lapit na kami sa bahay. Pero ito yung mga wildflowers dito. Yan o. Kasi malapit na spring. Dumadami na yung mga isa iba ang tawag dyan mga super bloom pagka maraming ganan. Maganda yung kulay. Lalo doon sa taas. Yeah. Ganda. Lalo na pagka March, end of March, April. Yan, marami ng ganan.